mga kaibigan, talagang itong si George Erwin Garcia, talagang nagpapakita, wala akong ebidensya, pero nagdududa na ako na may perang binigay sa kanya. Bakit? Nagpapahiwati ka pa na iproklama mo si Abante. Iproklama mo si Abante bilang nanalo, na second place lang siya, kalalabas lamang ng Supreme Court ng decision na binasura na ang second place rule. Ang sino man ang second place po ay hindi na pwedeng iproklama na siya ang papalit sa nanalo. So ngayon, ang gagawin mo ngayon ay gagamitan mo sa technical. Kakahiya ka, ipapadispar talaga kita. Alam mo anong gagawin ni Harry Roque? Magfa-file daw siya. Sasali siya sa kaso nitong magpa-file sila ng motion for reconsideration sa kaso na yung dinesisyonan na Supreme Court sa sa pangalan title Dato Pax Ali Manguda Dato versus Comelec. Kasi sa desisyon na yan po, really assist you, magandang gabi ay sinabi na ng Supreme Court, inabandona na ng Supreme Court, binago na ng Supreme Court ang doktrina. Halimbawa, kapag may eleksyon at mayroong petition for disqualification or whatever, na disqualify ang isa, kandidato, hindi na automatic na second place ay hindi na makakapalit na bilang iproklama yung second place. Hindi na po. Sinabi na ng Constitution ng ating Supreme Court. At inilabas yung decision noong June 19. Pero na-decision na nila ng April 2022 pa. 2025. So, ngayon, nung inilabas ng June 19, ang Supreme Court, tahasang sinabi na hindi po pwede magiging gobernador o hindi pwedeng iproklama na nanalo yung second place. Bagkos ang papasok ay yung succession, yung vice governor. Yan sa kaso ni Pax Ali, Dato Pax Ali Manguda Dato case versus Comelec. Si Pax Ali kasi maliit ako niyan, bata pa yan. Bilib ako, matalino pong batang yan. Ay naging mayor sa dati ng Dato Abdul Sangke na bayan doon sa Maguindanao. So nang naging mayor siya, habang mayor siya, ay yung Dato Abdul Sangke na bayan po ay hindi po yan sakop ng lalawigan ng Sultan Kudarat. So habang kalagitnaan ng kanyang termino bilang mayor ng DAS o Dato Abdul Sangke, ay lumipat lumipat siya ng kanyang tinatawag na residence doon sa Lutayan, Sultan Kudarat. Bayan ng Lutayan na sakop ng Sultan Kudarat. Yung bayan ng Lutayan po, ay doon mismo siya sa lugar ng mga Lambunaw noon. Yung mga galing Lambunaw, Iloilo na mga residente doon nakatira sa barangay Tamnag. Yung Tamnag na yan ay puro karaya ang salita diyan. So doon lumipat ng residensya si Dato Pax Ali. Kasi yung mga Manguda Dato kasi diyan na mga anak ni Pax Manguda Dato po ay minamahal na mga Kristiyano. Biro mo ang liit ng populasyon ng mga Muslim na residente diyan sa Sultan Kudarat, pero panalo hanggang ilang dekada na. No, nakatatlong term si Pax Manguda Dato. Pumalit ang kanyang anak na si Ting at pumalit ngayon yung kanyang anak. Bisibihin po magaling po sila magmamahala. Tapos si Pax Ali po, habang nanalo siya noong 2022 na eleksyon at kinasuhan siya ng disqualification. At nang nanalo siya, nag-successful po siya, pinatayo niyang isang ospital sa buong Pilipinas na libre lahat. Yan lamang po ang ospital na walang cashier. Lahat doon libre, lahat gamot, doktor, lahat-lahat. Ang kasunod na ginawa niya, pagkatapos niya manalo sa eleksyon, ng re-election, ay ang ginawa niya ay nag-umpisa na ng College of Medicine ang Sultan Kudarat State University. So andyan na rin lahat, libre ng lahat, pati mga abogasiya dyan, College of Law, ngayon may College of Medicine na libre din ng lahat. Kahit sinong gustong
mag-aral dyan sa Sultan Kudarat State University ay actually kahit ibang probinsya tatanggapin nila libre. Basta may kondisyon yan. Magninilbihan bilang doktor sa Sultan Kudarat Provincial Hospital. So, yan po ang si Dato Sangki, isang involved dito sa kasong ito sa disqualification. So, na-disqualify siya. Pero, ang disqualification niya ay in-announce lang nitong June 19. Pinalabas ng decision. Ibig sabihin, patapos ng termino niya, sa kapapalitan siya ng kanyang vice governor. Kaibigan niya rin ang vice governor na papalit. Di okay lang. So, nanalo naman siya. Babalik naman siya kasi nanalo siya sa 2025 election. This time, wala na siyang problema sa kanyang residency requirement. Kasi nung una, yung residency niya, hindi siya pumasok sa residency kasi lumipat sa mayor siya galing ibang probinsya, lumipat siya sa Sultan Kudarat. So anyway, ang decision dyan ng Supreme Court na importante ay kung sino man ang second placer sa kay Dato Paksali ay hindi na pwedeng gagawing iproklama na siyang nanalo. Okay, ang papalit sa kanya ay yung vice governor niya. In the same manner, ito rin ang application kay Congressman Benny Abante. Kasi number 2 siya, second siya, ang nanalo si Luis Joey Uy na sa boto na lamang na 1,388, maliit lang ang pagitan. So ngayon, dahil kinasuhan pala ni Pastor Benny Abante si Joey Uy na ipa-disqualify sa rason na siya ay hindi natural born citizen. Ang sitwasyon kasi ni Joey Uy ay ganito. Ang nanay niya ay Pilipina. Ang tatay niya ay Chinese. Ipinanganak siya noong March 15, 1962 dito sa Santa Mesa, Manila. Noong ipinanganak siya noon ay citizen Chinese pa yung tatay niya. So, 1962, nag-apply yung tatay niya na pagiging Filipino citizen at naaprubahan ang kanyang citizenship noong 1967. At sa batas po ng application ng naturalization ay kapag minor de edad, ang lahat ng mga anak mo na minor de edad ay automatic na rin na nagiging Pilipino kung maging Pilipino ka. Ibig sabihin, kung pag-usapan natin yung pag-naturalize ng tatay niyo 1967, kahit sabihin mo in-check pa yan si Joey Uy nung pinanganak noong March 15, 1962 sa kanyang nanay na pure Pilipina, ay kahit sabihin mo sa Chinese siya, pagdating sa 1967 na naging naturalized Filipino tatay niya, Pilipino na rin siya without performing any act. So nagiging pwede mo siya makonsidera natural born. So ngayon, sa 1935 Constitution po, kasi hindi naman mo pwedeng i-apply ang batas sa Constitution na retroactive. Kasi 1973 Constitution, kung i-retroactive mo siya, maging pure Filipino siya, wala siyang problema. Pero kasi hindi mo pwede i-retroactive, kaya i-apply natin ang 1935 Constitution na nagsasabi ang sinuman na anak ng Pilipina na nanay at ang tatay ay hindi Pilipino, ay ang anak, pagdating niya sa age of majority, ay kailangan gagawa siya ng sinumpaang salaysay kung pipiliin niya pagiging Pilipino o hindi. At ang sinumpang salaysay na yon ay ibigay niya sa Bureau of Immigration at saka sa Civil Registrar's Office ng bayan kung saan kayo pinanganak. So, ibig sabihin, yun po ang tinutukoy na formal election. Hindi election na butuhan na, election mamili. Formal election of citizenship. Tapos, pero na sa pag-aaral ko sa jurisprudence, ang mga exception, ang substantial compliance na kahit hindi ka nakapagsinumpa ang salaysay, sa tingin ko, hindi na siya pwedeng pasumpain pa uli na Pilipino pipiliin niya dahil ang tatay niya na naturalized na. Pangalawa, sa mga kaso sa jurisprudence, ang pagrehistro sa boto at sa pagboto sa lahat ng eleksyon ay sapat na katibayan para ma-elect mo ang Filipino citizenship. So bumuto siya dito, naging kandidato pa, nanalo siya ng 2004 bilang konsyal na Maynila, 2007 konsyal na Maynila, 2010 konsyal na Maynila.
Although pagka-konsyel ay hindi naman kailangan natural born, kailangan lamang naturalized, pero at least nabigyan siya ng pagkakataon na manilbihan. At sinabi doon, isa sa substantial compliance na pwede kang tuturing na natural born kung sa nanay mo Pilipina, tatay mo ay hindi Pilipino, kung ikaw ay nanilbihan sa public service. Inanilbihan siya. So, okay na. So, tapos, dito pa siya nag-aral sa elementary at saka high school at saka college. Alam naman natin sa mga pag-aaral sa mga elementary high school, may kanta na Bayang Magilaw. Ay, hindi pala Bayang Magilaw, Lupang Hinirang. Araw-araw yan sa may klase. Yun po ay sobra pa yan sa panunumpa na gusto mo piliin Pilipino ka. O, sa panahon niya kasi 1962 siya pinanganak na mas matanda sa akin ng 2 taon at naabutan ko yung panahon na yon na mayroon pang tinatawag na Panatang Makabayan. Lahat po kami, high school, elementary school, Panatang Makabayan, iniibig ang Pilipinas. Ganun yun, hindi ko nang memorize eh. So anyway, lahat araw-araw ko nagpapanatang Makabayan. Di sobra-sobra na yon sa requirement na pinili mo ang Pilipino. Dapat na dito ka nag-aral. Otherwise, doon ka nag-aral sa China. Kung tatay na China, kung pinili ni China. Di ba? So, pwede rin yon yung kung pumasok siya sa pagkasundalo, hindi naman siya sundalo, so hindi na kailangan yon. Anyway, ito na ngayon ang pinakalaman nitong aking vlog ngayon. Ngayon, nagsinabi na Supreme Court, hindi na pwede second place, bawal na ngayon si Abante kasi dineklara, pinroklama po ng COMELEC na disqualified si Joey Oy at dineklara nila na ang nanalo at iproklama na bilang nanalong congressman sa 6th District ng Manila ay si Benny Abante. Problema, ilang araw lang kasunod doon, nagpalabas ng desisyon ng Supreme Court. Mula ngayon, bawal ng second place rule. Kailangan, ang second place ay hindi pwedeng sabihin na nanalo. Patay. Iyak si Benny Abante. So, pero, ang tuso talaga magkano kaya binayad dito ni, kung meron man George Erwin Garcia, kung meron mang binayad sa iyo si Benny Abante, magkano? Ha? Magkano? Bakit? Bakit ko natanong na magkano? Kasi una-una, pinrook naman siya na panalo. So, ibig sabihin, ang purpose niya pala talaga, ipapanalo, hanapan niyo ng butas si Joey Oy para may panalo niyo si Benny Abante. O, 1 billion ba binigay ni Benny Abante? Next, nagdesisyon sa Supreme Court, nakahanap pa rin ng lusot si George Erwin Garcia. Alam mo anong gagawin niya? Sabihin niya, mag-file kami ng motion for reconsideration. Kaagad. At kung mag-file kami ng motion for reconsideration, ay anong mangyari? Abakahin ako niya. Anong mangyari? Ang mangyari po, hindi pa final ang desisyon, so hindi pwede pa hindi sundin ng COMELEC. So ang susundin ngayon ng COMELEC ay yung second place rule. Iproklama nila ngayon na nanalong congressman si Benny Abante. At kung maproklama, naku, magagalit si Pastor Rody Rabi nito. Pastor Rody Rabi, magagalit ka ganito. Kung maproklama naman si Abante kasi hindi pa final ang desisyon ng Supreme Court, ano mangyari? Di, pupunta na ngayon ang jurisdiction or authority ng kaso nandoon sa House of Representatives Electoral Tribunal. So kung hahabol ngayon si Joey, makikita niya ngayon manunumpa at papasok bilang congressman si Benny Abante. At kung papasok si Benny Abante, ngayon luhaan na ngayon si Joey kasi pinasok ng COMELEC, hindi pa final ang desisyon eh. So, luhaan ngayon si Joey. So maghabol ngayon si Joey, doon na siya magsasampa ng kaso sa HRET, House of Representative Electoral Tribunal. At magkaso siya doon, haba naman ng usapin. Yan po ang mangyari. Kaya kita mo, tuso talaga to si Kan. Matalinong na tuso si George Erwin Garcia. Oh. So, kayo, kung gano'n na mangyari, kita mo ang katarantaduhan, kita mo talaga yung gagaguhan nitong ating sabayan natin. Naku. Ay, it all amounts to money. Yan ang problema ko. Okay, Romel Bigson, magmumotion daw si King George. O nga, sabi niya, pipilitin iupo si Abante.
Talaga talagang hihilutin na. Yung apo ko. So, yan po, dapat maharangan ito si King George. Isusumbong kita kay Attorney Respicio. King George! Kita mo si Attorney Respicio! Oy, sabi ni Attorney Respicio, ay, nagdidemand ka ng 300 million para manalo. Ano ngayon yan? Si Erich Sylvester Tulfo pa. Ano na ngayon? Yun. Ang apo ko. Wish. Okay, so ngayon, wala talagang buhay ito si Kwan. Dapat to si ipa-impeach nito. Pailan ko to kay disbarment. Kasi hindi naman tayo mananalo impeachment sa kanya. Kakampi niya mga senador, mga congressmen, tsaka senador. So, pailan na lang natin disbarment pagkatapos niya at magpa-file din ako ng criminal case sa kanya. Na criminal case, anong criminal case? Itong pagkakaon, pangdaraya, hindi pagsunod sa batas. So, ngayon, pwede rin siya makasuhan sa ginawa niya yung pag-disqualify sa dapat i-disqualify. Kagaya kay Erich Sylvester Tulfo. Pwede rin siya kasuhan, kakasuhan ko sa doon sa pinagpa-imprinta siya ng 6 million official ballots na may mga nag-TRO pa. Nako. So, ang nawala doon, 160 plus million. So, and po, mga kababayan ko, magdasal lang tayo na maayos ang Pilipinas. Ano pa ito? Ano pang gagawin natin dito? Ay, nako. So, si White Guy, Ouroboros, sabi nila cancellation of COC at hindi daw papasok sa disqualification. Pero hindi nila alam, pasok pa rin sa disqualification kasi nakaprinta sa balot ang pangalan ni Joey Oy at nanalo sa proclaim. Na-proclaim pa nga nila eh. Ngayon, si Abisja, sana naman mayroong magaling na abogado si Oy para malusutan niya magiging congressman. Sige, di bale, kausapin ko yung kapitan na kaibigan ko na kaibigan din ni Joey Oy para matulungan. Sa ngalan ng sa pangalan ng taong bumoto sa kanya. Abisja, good evening sir Toto. Pilipino talaga yan si Oy. Kasi maliban sa Pinay yung nanay niya, ay sa Pilipinas pa siya pinanganak. Paano magiging Chinese yan? Naging Chinese din, naging Pilipino rin na tatay niya. Limyar, walang kabusugan sa pera si Comelec. So tapos si Camotes, Tom, kumusta sa Camotes Island sa Cebu? Unsa mang mo diha karon ba yung gabi sa inyo diha? Please like and share. Another way sa pagsuporta, suportahan niyo po channel ko, please like and share. At kayo po, sana makatulong kayo, mag-member po kayo sa aking channel. At starting dyan, magbibigay ko ng special lecture. Magli-lecture po ako bala ko mag-lecture para sa mga gustong kumuha ng civil service exam. Magli-lecture ako sa civil service review. Magli-lecture din ako sa mga preparations, mga tips sa mga bar examinees para makapasa sa bar exam. Magbibigay ako ng tip kung paano ang gagawin. Okay? Really assist you. Okay? Sino pang iba? Si D, Eric saka Luistro, hindi ma-disqualify. Pero si Joey ay disqualified. Yan, iba na yung kakampi, ibang hindi kakampi. So, Brilla Hinos, good evening. Hanggang dyan na muna tayo ha. At ating sisikapin na magdadasal tayo para naman mamatay na lang sila. Alam mo, ang tanging solusyon na lang Pilipino, yung mga tiwali, dapat mamamatay na lang eh. Pasensya, pardon my word. Pastor, masama ba yun? Hindi ko alam kung masama yan, pero nagdadasal na lang ako na sana kunin na sila ni Lord. Sila ni George Erwin Garcia, si Erwin Tolpo, sino pa? Si Benny Abante. Marami sila, yung mga alaws kwenta. So, anyway, hanggang dyan lang muna tayo at kasihan sana tayo ng Diyos. Magandang gabi po. Bayan!